Yon, prediction tayo. Di pa rin nahuhupa yung labi ko. Noroshmi, aesthetic. Thank you. Eto, wag natin patagalin to. Zoning 20, Flip Top Battle League presents. Zoning 20, yan. Sa October 24. Pagtapos ng birthday ko. 22 kasi birthday ko. Pero, posibleng hindi ako makanood ng laban na to kasi nasa Taiwan ako niyan. From October 23 to 27, 23, 24, 25, 26, 27. Tama, 5 days ako sa Taiwan. Kasama ang pamilya ko. So, yun. Shoutout kay Madam Erlyn Xiao dyan sa Pinoy Boulevard. Sila makakasama ko dyan. At sa ibang mga kababayan natin dyan sa Taiwan. Sana magkita-kita tayo. Yun, shoutout sa inyo lahat dyan. Basa muna tayo ng ibang detalye dito sa Zoning 20. Ang pre-sale ay 750 at ang walk-in ay 1,000. Parang wala tong VIP, parang ganon. Isahan to. With 1 free beer, 1 food stop, 100% off. Wow! May pagkain at may pagkain at beer na. Panalo na rin. At gaganapin siya sa Match Point Sports Bar and Events sa may SM Cherry Show Parking 3, Show Boulevard, Mandaluyong. So may Show Boulevard lang to sa may EDSA. At yun. Shoutout sa mga kakulab ng Flip Top. Shoutout sa inyo lahat. Simulan natin to. Prediction ko, Lord Manuel versus Calix. Si Lord Manuel, napapanood ko laban nito at ang strength nito ay personal. Yung baga kupal mode. Si Calix naman, Motus. Alam nyo na kung anong meron sa style ng Motus. Pero si Calix, isa rin siya sa maganda sumulat. Pareha sila ni Supremo. Yun. Akala ko talaga, alam ko natawag ko si Calix na Supremo eh. Nung event ng pulo. Anyway, kung sa style, kung aggression, Lord Manuel, at kakupalan, lalamang siya dito. Pero kung si Calix, kung technical na may ipupunto, pwedeng sa kanya din to. Pero sa base sa mga nakikita ko sa mga laban nila, Lord Manuel versus Calix. Depende. Ano ba huli ko napanood na laban nung kay Lord Manuel? Parang zoning din ba yun? Yung sa small room? Parang hindi ganun naging epektibo. O hindi tumalab yung kay Lord Manuel nun. Kay Calix naman, same din. So, tingin ko, kung ako papipiliin dito sa laban nilang dalawa, tingin ko kung mas magiging agresibo at kupal mode pa rin yung kay Lord Manuel na mas maganda sana kung may punto at mas madiin na punchline, yung talagang pwedeng pang room shaker din. Pwedeng makuha ni Lord Manuel to. Pero kung ganun din naman kay Calix, tingin ko sa ang ikakapanalo nitong ng isa kahit sino sa kanila yung pagpili ng magandang angulo. Yun talaga. Yung nakokonekta din sa mga tao. Pero tingin ko sa Lord Manuel versus Calix, kung sa style back, tingin ko mas makukuha ni Lord Manuel to. Yun lang. Para sa akin lang to ha. Hindi to opinion lahat ng orado. Hindi to opinion lahat ng tao. Ito ay para sa akin lang. Freak versus Antonym. Hindi ko masyado napapanood yung mga laban ni Freak eh. Sorry Freak ha. Antonym, napapanood ko naman na to. So, possible mag-Antonym ako dito dahil hindi ko nga napapanood yung Freak. Sorry Freak, hindi ko napapanood yung ibang laban mo. Kay Antonym naman yung Isopagus. Habang tayo, Antonym Motos din to. Sorry Freak, hindi ko talaga, wala akong idea. Pero Antonym. Pero sana, matalo mo si Antonym para mali ako. sorry. Blizzard versus Tulala. Si Blizzard, ano ba style na ito? Comedy? Okay, oo, napanood ko sa Flip Top. Kalaban si Marichu. Maganda rin yung comedy na meron siya. At the same time, Tulala, pwede niyang kengkoyin to. Pero kung mas magiging tulala is tulala,
At ang magiging problema na lang ni Tulala dito, yung choke. Pero pag consistency at mabigyan ng hustisya yung style ni Tulala, kahit kung typical na ganun pa rin ang gagawin ni Blizzard, posibleng makuha ni Tulala to. Pero yun nga, pag nag-choke si Tulala, Blizzard to. Pero kung sa style, kung mas matitripan lang, Blizzard o Tulala, Tulala ako. Sobrang na-appreciate ko yung kay Tulala. Tulala ako dito. So, Lord Manuel, Antonym, Tulala. Eto na, Hespero versus R-Zone. Si R-Zone, alam ko lumaban din to ng freestyle sa pulo. At eto yata yung nakalaban nung may nakalaban to nung nakaraan kasabay nung 2x2 na nagkaroon ng yung sinabi ni Enigma na nagkaroon ng problema. Ito yata yung yung buong round niya lang yung nakalagay. Pero Hespero versus R-Zone, kung i-adjust ni Hespero yung tunog motos kung tawagin, na lagi rin pinupukol sa kanila, posibleng makuha niya to. Pero si R-Zone, yung aggression, yung punto, maganda rin. Pero kung sa sarili kong pagpili, Hespero o R-Zone, mag-Hespero ako dito. Tingin ko naman, alam na ni Hespero kung anong dapat niyang gawin. SK Chairman, mag-resign ka na. Vicente versus Don Rafael. Vicente, ito, gusto ko rin yung style na ito, yung pagiging agresibo na ito. Habang si Don Rafael, ganun din, may agresibo. Motos pala to at pulo. Parehas may aggression. Putang ina, padiinan na lang ng sulat to. Vicente versus Don Rafael. Si Vicente nga pala, kakakampiyon lang ng FRBL. Congrats! At si Don Rafael, ano ba huling laban ni Don Rafael? Parang wala atang huling laban sa pulo ngayon to. Tingin ko Vicente ako dito. Vicente. Dahil kakatapos lang magkampiyon eh. Mainit pa yan. Andun pa yung niyan. Yung natitirang adrenaline yan. Ibubuhos niya yan. Ayun, Article Crypted versus Jamie Syke. Tama ba pagkakabagkit ko, Jamie Syke? Article Crypted, yung buong katawan tite. Eto naman, Jamie Sykes, putang ina. Napakagandang laban na ito, pero Jamie Sykes ako dito. Tama ba? Tama ba banggit ko? Pakomment ka kung tama o mali. Nego G versus Dodong Saipa. Eto na, si Nego G, ito talaga yung isa rin sa napansin ko pagdating doon sa tunog motos kung tawagin. Kailangan i-adjust nyo yun. Pero, ando na nga yung kakaibang style natin at kakaibang style ni Nego G. Yun. May konting konting adjust lang para sa akin. Dodong Saipa pagdating sa comedy, may mga history ng choke si Dodong Saipa. Sana wag mangyari. Pero kung handang Dodong Saipa, okay yun. Pero tingin ko kung Nego G na handa at mas technical, tingin ko Nego G to. Nego G ako dito. So, Lord Manuel, Antonym, Tulala, Hespero, Vicente, Jamie Syke. Tama ba? Pa-comment pag mali ako. Nego G. Yun. C9 versus 3D. Pucha. Si 3D, kampiyon ng moto. Si C9 naman. Yun. Isa sa mga, para sa akin, malakas din talaga to si C9. Lalo pag pumunto. 3D, kung usapang technical, ibibigay ko talaga sa kanya yan. From Davao. Solid yan sa technicality. Yun ang ilalamang niya kay C9. Pero si C9 kasi, hindi siya nakapokus doon. Overall yan si C9. So, pakatihan na lang ng pakatihan ng style. Pero sa ngayon, C9 ako dito. C9, yun. Tyke versus J King. Oy, ang pagbabalik ni Tyke. Tagal ding walang battle to. Siyempre ni J King. Bayaw. Tyke versus J King. Sana may ipakitang bago yung dalawa. Tyke versus J King. Pero kung Tyke versus J King, sa tagal din siguro na wala ni Tyke, si J King parang ilang taon lang ata ang pagitan. J King ako dito. J King para sa akin lang, Goryong Talas versus Harlem. Eto na, si Harlem ang nagpasimuno ng diversity at sugal sa flip top. Siya talaga 'yon. Goryong Talas, at sabi ni Harlem kung Goryong Talas daw,
Kung siya yung nakapasok sa finals, tatalunin niya. Ganyan kayabang yan si Harlem. Patay na. Pero, yun. Goryong Talas versus Harlem. Mahirap to. Mukhang tiktikan din to. Pero sorry Harlem, Goryo ako dito. Gusto ko lang ma-disappoint ka. Ayun. Goryong Talas ako dito, Lem. Gusto ko mainis kayo para inong share nun to. Wala kang tiwala sa akin. Minom ka muna maraming tubig para makarecover yung kidney mo, di ba? Ayun, ano ako dito? Tawag dito. Goryong Talas ako dito. Wala, gusto ko lang inisin si Harlem. Yun, ito ang aking prediction. Lord Manuel versus Calix, Lord Manuel Freak versus Antonym, Antonym Blizzard versus Tulala, Tulala, Hespero versus R-Zone, Hespero, Vicente versus Rafael, Vicente, Article Clipted versus Jamie Syke, Jamie Syke ako, Nego G versus Dodong Saipan, Nego G, C9 versus 30, C9, Tyke versus J King, Goryong Talas versus Harlem, Goryong Talas. So, ayun, Zoning 20, October 24 yan, dyan lang sa may Match Point, Sports Bar and Events, sa may SM Cherry, Show Parking 3, Show Boulevard. So, ayun. Good luck sa may mga battle. Pasensya na, hindi ako makakanood yan dahil nasa Taiwan ako. Pero, ayun. Malapit na rin ang ahon. Tangina. Anyway, tignan natin. Good luck sa inyo lahat.